Nagbabalik po ng balita, mga igan, patay ang 10 tao na makikipaglibing lang sana na bumaligtad na sinasakyan dump truck sa Barili, Cebu. Depensa ng driver na walang daw ng preno ang sasakyan kaya sila na-aksidente. Darito ang ratsa na probinsya, hatid ni Ivan Mayrina. Ang dump truck na ito na magdadala sana sa 60 taong makikilibing sa Barili, Cebu, ang siya rin naghatid sa 10 nitong sakay sa kamatayan. Binabaybay raw nila ang daan patungo sa sementeryo ng Barangay Balao nang mawalan umano ng preno ang truck. Padaos-dos daw ang kalsada, nawala ng kontrol ang driver at bumaligtad ang dump truck. Dead on the spot ang 6 sa mga sakay ng dump truck. May 2 pang nasawi habang itinatakbo sa ospital. 2 rin ang pumanaw sa Vicente Soto Memorial Medical Center kung saan itinakbo ang karamihan sa mga sugatan. 7 sa mga pasyente ang walang malay at kailangan pang ipa-CT scan. Pero dahil iisa lang ang CT scan ng ospital, inilipat na ng ospital ang iba sa kanila. Nakakulong na ngayon ang driver ng dump truck na si Alwin Baino matapos sumuko sa mga pulis. Nanindigan siya ang pagkawala ng preno ng dump truck ang sanhi na aksidente. Iniimbestigahan na ng Barili Police ang insidente. Sasagutin naman daw ng lokal na pamahalaan ng Barili ang pagpapalibing sa 10. Para sa unang balita, Ivan Mayrina reporting. Gwardiya sugatan ng mga baril ng kapwa gwardiya matapos magkaalitan sa West Avenue, Quezon City. Nadamay din ang isang kasamahan nila. Darito ang report ni Steve Dailisan. Sa loob ng cash center na ito sa isang bangko sa West Avenue, Quezon City, nagbarila ng gwardyang si Ronnie Quilino at kanyang supervisor na si Danilo Furigay. Wala namang nasawi sa insidente, pero may tama sa batok si Furigay galing daw sa shotgun ni Quilino. Ang isa pang gwardyang sinarding nakar, tinamaan din ng shrapnel sa binte. Kapwa sila'y sinugod sa ospital. Ang sospek na si Quilino agad namang naaresto. Sa kwento ni Quilino, katatapos daw niyang magbihis nang sabihin sa kanya ni Furigay na idedestino na siya sa Baclaran. Umangal daw si Quilino at nauwi sa mainit na komprontasyon ng pagtatalo ng dalawa. Ilang saglit pa, iniumang daw ni Furigay ang baby Armalite sa nagpaputok, kaya gumanti raw ng putok si Quilino. Nakita ko parang may umapoy na pumutok, kaya pumutok na din po ako. Parang nawala na ako sa kasi po sa galit na nung pinuulit-ulit niya na ayaw mo dito, ayaw mo dito. Buntis daw ang misis ng sospek at masyadong malayo sa kanyang inuuwian sa Commonwealth, kaya di niya raw matanggap na ililipat siya ng destino. Mapalayo po ako, sir. Mababawasan po yung kunti na lang po yung natitirang sahod. Malaki pong abala. Na-recover sa crime scene ang baby Armalite na sinasabing bitbit ng biktima, ang shotgun ng sospek at mga basyo ng bala. Payo ng pulisya sa mga gwardya, kung may problema, dapat wag magdadala ng baril, lalo na kung nasa loob ng kanilang opisina. labis man ang pagsisisi ni Quilino, maharap siya sa kasong frustrated homicide. Para sa unang balita, Steve Dailisan reporting. Presyo ng sardinas nakaamba ng tumaas. Bukod sa sardinas, nakatakda rin pong magmahal ang isang kilalang brand ng powdered milk at kape. Narito ang report ni Bernadette Reyes. Mabilis na ubos sa mga nakadisplay na sardinas sa supermarket na ito sa Quezon City. Matapos daw mapabalitang magkakaroon ng pagtaas ng presyo. Agad din namang napapalitan ng stock at sa dati pa ring presyo. Ayon sa DTI, nag-abiso ng manufacturers ng sardinas ng dagdag presyong 25 hanggang 30 centavos kada lata. Merong mga kumpanya nagtaas na, end of July, merong nagtaas effective August 1, at merong nag-abiso rin na by September may counting taas pa rin. We have to validate, we have to verify their numbers with ours. Tin cans, we have to check what is really what's happening in tin plates. Kasi kung hindi nila ma-substantiate yung kanilang adjustment, pwede namin silang patawan ng kaso ng overpricing. Hindi pa rin daw masabi ng DTI kung makakaapekto sa presyo ng sardinas ang ban ng B4 sa isdang tamban sa darating na Nobyembre. Hindi siguro dapat pangunahan, dahil, but it is also really possible that yung mangyayaring yon has an impact already on the current price. The reason why they want to just stock up is to make sure that they don't lose out in the market. Sabihin, nasa istante pa rin sila. Sentimo lang kung tutuusin ay tinaas ng presyo ng sardinas kaya hindi raw dapat magpanik ang mga namimili. Ayon pa sa samahan ng mga supermarket owners, sapat daw ang supply ng sardinas sa mga pamilihan. Once you panic, it creates artificial demand. No? And
net effect is lahat tayo will suffer because magtataas ang bilihin. Dahil babawasan ang supply. Kahit pa magmahal, patok pa rin sa mga mamimili ang abot kayang sardinas. Pwede i-stock. Pag wala ka ng pera pambili ng ulam, pwede mo nang buksan na lang. Madaling, wala ka, hindi mo na ilhuto, pwede. Kasi ma'am, gawa po ng talaga pamasa siya ma'am. Kaya nga po, at sabihin niyo na mataas siya ma'am, bibili pa rin tayo. Bukod sa sardinas, may nakaambaring pagtaas ng piso hanggang 2 piso sa isang kilalang brand ng powdered milk at kape. Nagtaas naman ng piso ang isang leading brand ng sabon simula ngayong buwan. At sakali mang tumaas nga ang presyo ng tin can, posibleng tumaas din ang presyo ng iba pang dilata tulad ng gatas at mga processed meat tulad ng corned beef. Para sa unang balita, Bernadette Reyes reporting. Pope Benedict XVI dumating na sa Madrid, Spain para sa pagdiriwang ng World Youth Day. Sinalubong ang Santo Papa nina King Juan Carlos at Queen Sofia ng Spain. Pero bahagyang nagkagulong malapit sa rutang daraanan ng Santo Papa matapos paghuhulihin ang ilang nagpoprotestang bading. Bago rin ang pagdating ng Santo Papa, nagkagirian ang mga pulis at ilang rallyista. Pangunahin nilang ipinoprotesta ang umano'y malaking gastos ng gobyerno para sa pagbisita ni Pope Benedict, gayong naghihirap na raw ang ekonomiya ng Spain. Sa United Kingdom naman, ilang kalsada isinara dahil sa matinding pagbaha. Malakas daw kasi ang buhos ng ulan at posible pa raw na manatiling ganito ang lagay ng panahon sa mga susunod na 4 na araw. Rumisponde naman ang mga otoridad para maibsan ang pagbaha. May isang kalsada rin daw na kinailangan isara matapos mabutas ang isang gas pipeline bunsod ng pagbagsak ng isang pader. Lalaking sakay ng bisikleta sugatan matapos sumalpok sa van sa Pasig. Sa Australia, 4 na taong gulang na bata patay matapos atakihin ng pitbull. Pagpauli, tutok lang sa unang balita. Masarap ang gising tuwing umaga sa unang hirit kasama ang CDO